Ano-ano nga ba yung pwede nating ipalit sa kanin kung makapag-decide kayo na mag-no rice diet? Sa video na ito, share ko sa inyo yung mga ginagawa kong steps para mas mapadali ang way of eating na ito. Para sa aking first meal, itlog lang naman ito, scrambled egg, yung mga black-black na nakikita niyo dyan kasi hinaluan ko po siya ng holy bagel na seasoning, tapos naghalo rin ako ng mixed na dried herbs, tapos nilagyan ko rin 'to ng mayonnaise kaya medyo maputla yung itsura ng aking itlog. Pero yun lang, tapos 3 pirasong itlog yung ginamit ko dito and quick melt na cheese yung nakita nyo kanina, na ayan lang, iniikot-ikot ko lang hanggang sa mabuo or hanggang sa maubos ko lahat ng itlog. Ewan ko ba, ito yung nagiging first meal ko or go-to first meal ko nitong mga nakaraang linggo. Parang 2 weeks na nga yata na ito yung paulit-ulit kong kinakain. So dahil naparami na yung holy bagel na nilagay ko nung ni-scramble ko yung itlog, hindi na ako naglagay ng holy bagel mix para sa toppings. Pero yun lang, tapos hot sauce yung inilagay ko sa taas. And para naman sa aking drink, instead na uminom ng coffee, nag-tea na lang ako. Ito yung tea na ininom ko. Para sa aking second meal, hindi talaga siya meal na matatawag kasi si husband ko lang yung kumakain or kakain. Kumuha lang ako ng 1 piraso. Hindi ko alam yung tawag dito pero puro meat yan na gawa ng mama ko. Diyan siya nakalagay. Hindi ko talaga alam kung ano yan pero sabi ng mama ko pinaghalo-halong meat. Tumikim lang ako, 1 slice lang yung kinain ko tapos lahat para sa husband ko kasi paalis siya ng bahay. Tapos nung kinagabihan, mag-isa na lang ako nito sa bahay kaya ayan, nag-steam na lang ako ng mga gulay. Yung kanina pinapakita ko yung talong, medyo marami na kasing sira, kaya tinanggal ko lang yung part na may sira, tas hiniwa, tapos yung natira na okey pa na part, yun na lang yung ini-steam ko. Masama ba na ginagawa yung gano'n? Nasasayangan kasi ako sa talong, eh. Tapos ang ipapares ko ron ay itong bangus, filet na bangus siya, tapos wala na siyang buto. Pinag-iisipan ko kung magpiprito pa ako nito at saka nito, pero ending hindi na ako nagprito kasi sobrang dami pala nung bangus. Tas medyo marumi yung mantika kasi yan yung mantika na pinaglutuan nung karne kanina. Hindi pa naman talaga ito madumi, naging mukhang madumi lang kasi nga yung mga meat na natira tsaka nasunog dun sa previous na luto. So dun na lang ako nagluto ng isda para after nun itinapon ko na yung mantika na ginamit ko. Sayang naman kasi 'di ba, 'pag gumawa ako or kumuha ako ng bagong mantika kasi itatapon ko rin yun since fish yung iniluto ko. Tapos ang haba, ang bilis pala nitong video na 'to. After nun, eto na, naghihiwa-hiwa na ako ng mga ano pa, pang sides pa natin, kapares nung ini-steam ko na mga gulay. So ito ay kamatis lang, 2 pirasong kamatis, hiwa-hiwa. Tapos meron din ako dito na ano pa ba yung mga nasa likod, ayan, sibuyas. Tapos itong ano, meron din akong itlog na maalat. Gagawa sana ako ng talong, ensaladang talong kasi, yon. Ensaladang talong talaga yung gagawin ko kaya meron pa akong mga ano dito, kalamansi. Pero naisip ko na parang masyadong marami pala kasi yung na-prepare ko na gulay. So baka hindi ko siya maubos kung paghahalu-haluin ko agad. So parang deconstructed na ensaladang talong na lang. Para hindi naman siya pangit kapag iso-store yung matitira at 'pag inilagay mo sa ref, 'di ba, 'pag nakahalo na papangit. So, yan na lang, deconstructed na lang. Tapos yung sawsawan ko, bagoong kalamansi, tapos homemade na garlic chili oil yung inilagay ko. So, ayun na, ito na yung ngayon ang aking final meal for the day. 'Di ba ang dami-dami? Kaya ayun, hindi ko naman naubos 'yan. Pero itong gulay na ito, akala ko hindi ko mauubos kaya hindi ko na siya pinaghalo-halo agad. Surprisingly, naubos ko naman siyang lahat. Ito lang isda yung hindi ko talaga naubos kasi 450 grams ng bangus 'yan. So kalahati lang yung nakain ko, which is good kasi meron akong balak na paggamitan diyan. Iniisip ko gagawin ko siyang patty or parang fish balls, gano'n. Kaya yung kalahati nilagay ko sa ref after kong kumain. So basically, para sa aking rice alternative, eto ngayon, yung nasa kabilang side, yung mga gulay, yung aking ensaladang talong, yun yung ginagamit ko as rice alternative. Pwede naman kasing rice alternative yung shirataki rice, pwede yung
cabbage rice, puwede yung cauliflower rice. Kaya lang yung mga yun kasi masyadong pricey yung mga gano'ng gulay at saka kung paulit-ulit parang nakakaumay naman. Mas prefer ko yung ganitong klase, yung mga halo-halo. Kung minsan nga ang ginagamit ko pang quote unquote rice ay tortang talong. Basta usually gulay na ipinapares ko lang sa meat o kaya sa isda at yun na yung pinaka-meal ko, gano'n ko pinapadali ang pag-follow sa no rice diet.